Magandang umaga po sa ating lahat. So sa lahat pong nagtatanong tungkol doon sa re-entry sa mga magbabakasyon, so kailangan po talaga na dito pa lang tayo sa Taiwan, i-verify na natin yung ating status, okay? So makikita nyo dyan sa ERC nyo, itong lately after the pandemic, kung talagang nagbago kayo ng employer or pumasok kayo sa Taiwan after ng pandemic, so ang immigration ay automatic pong nagbibigay ng multiple re-entry sa ERC nyo. Okay? Kung halimbawa naman po yung ERC nyo ay wala pa yung nakalagay na multi-re-entry visa, so kailangan nyong magpunta sa immigration pag halimbawa na magbabakasyon kayo. Kasi lalagyan pa yan ng, kailangan yung kumuha ng re-entry. Okay? Kung hindi kayo makakapunta, so, syempre, pag nasa Pinas kayo, hindi kayo makakabalik niyan dito sa Pilipinas. Kasi titingnan yung re-entry nyo kung meron ba kayong permit to re-entry sa Taiwan. Okay? Kasi before kasi parang A4 yan bond paper na ibibigay sa inyo. Okay? So, dyan makikita kung gaano katagal yung validity. Pero, ngayon kasi nagbago na siya. So, sa mga newly transfer, new commerce sa Taiwan, so yung bagong ARC ay naka-automatic na po yan. Okay, kung pinalitan ng bago, so which is naka-identify na po dyan yung multi-re-entry visa nyo. Kung wala, yun po yun. Kailangan nyo mag-process. Magpapa-assess kayo sa broker nyo. Kung wala kayong broker, so si Amo, magpa-assist kayo kay Amo tungkol sa pag-process niyan. Okay? At before din tayo umuwi ng Pilipinas, so dapat siguraduhin natin na meron tayong OEC. Kung wala kayong OEC, so kailangan din po mag-follow up kayo doon sa employer nyo kung wala kayong broker, kung direct hired kayo, or kay broker magpa-assist kayo. Okay? Yung ano natin, requirement sa OEC, kailangan lang po natin ng verification of contract. Okay? So, verification of contract, so, once na meron na yan, so 3 to 5 days lang po ang ating verification contract. So, pwede na po yan ma-release. Okay, kung wala talaga at emergency ang pag-uwi nyo, so kahit yung resibo, pwede nyo yan ipakita doon sa MECO. So, sila po ay magbibigay sa inyo ng OEC para po sa pag-uwi nyo. Kung hindi to be followed, pwede rin po siya sa Pilipinas nyo ipaprocess yun. Pero syempre, yung oras nyo na kung ilang days lang yung bakasyon nyo, tapos mag-aasikaso pa kanyan. So, hindi sulit yung bakasyon natin kung ganun ang gagawin. Kaya dito pa lang bago tayo uuwi sa sariling bansa natin, so dapat maayos na po ang lahat para pag uwi nyo, so enjoy your days of vacation sa pamilya nyo or kung ano pa yung mga dapat nyong gagawin. Kasi ngayon, hindi kayo makakabalik niyan sa Taiwan kung wala kayong OEC. O i-check yan. Kasama na rin yung re-entry. Kung wala kayong re-entry, so questionable din po kayo. Kaya dapat talaga ihanda natin ang lahat na maging okay bago tayo uuwi at magbakasyon. Kasi hindi po basta-basta na pag nasa Pilipinas, hindi ka makakagalaw kung wala kang pera. Okay, so pantawag pa lang, ang wifi natin ay hindi rin ganun ka stable just like here in Taiwan na kung every station pwede kang makikonnect kahit wala, hindi ka maglo-load. Okay, so kailangan po talaga natin na pay attention at saka yung sa verification of contract natin, maraming nagtatanong kung sino talagang magbabayad. Of course, tayong worker ang magbabayad niyan. 1,435 ang babayaran niyan for verification. Okay? Ayun sa sinabi ko, emergency. Kung emergency po talaga is pwede yung resibo. Yun yung ipapakita mo doon sa pag-process ng OEC, a-approvean po yun. So kung wala talaga kayong verification, hindi rin po talaga yan pwede. Okay? So kailangan i-verified yung contract. At sino po ba ang magbe-verified ng contract? So si broker, kung may broker kayo, dapat si broker ang mag-transact niyan. Hindi yan tatanggapin doon kung hindi ang broker ang magpa-process. Sa mga walang broker, direct hired kayo, so dapat i-assist kayo ng employer. Okay? So pagkatapos niyan, na-verified, pwede na kayong mabigyan ng OEC. Okay, so medyo may procedure tayong dadaanan bago natin ma-process successfully ang ating mga dokumento. Kaya sana itong konting video na to ay nakakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.